Good day to everyone. Welcome to Bryce Engineering Consultancy. This is the first lecture series. In the lecture series, learn the power of Microsoft Excel. Our topic for today is how to compute with exact precision in Microsoft Excel. Our topic to be discussed is the round up, round down, ceiling, and floor functions. So, ano yung pinagkakaiba niyan? Malalaman natin dito. Let's see. So, ito yun. Gagamitin natin. No function, round up, ceiling, and round down function. So, punta tayo sa Excel sheet. If we compute this using no function or direct computation, the first number and the second number, or E9 times F9, lalabas is 4,070.3211. So, kahit nagdagan pa natin siya ng decimal places, wala na siya. So, yun yung pinakahuli niyang decimal. Kapag nag-compute tayo ng Excel, if we compute it in Excel, kahit nakatago pa yung 2 decimal places na yan, magko-compute pa rin siya. But if we use this, no, kahit yan, 4,070.32, kung i-multiply pa natin yan sa mga susunod na round, lalabas is mako-compute pa rin yun. For example, ito, 3,3. Yan, no? Makikita natin. So, balik tayo, no? What if we use the round function? Use the round function. For example, compare lang muna natin to. Ayan yung mga naka-round siya ng up to decimal places. Ano yung pagkakaiba niya if we use that 5 different function compared to the no function na pag-compute. Ayan. Gamitin natin round. Number. So, ito yun. 4,070.3211 or the product of this 80.33 times 50.67. So, ibig sabihin, sabi niya number or digits. So, 2 digits. Lalabas is same sila ng result ni no function. How about the round up function? If we use the round up function, type the round up. Then, sabi dito, first is the number. Ano yung number? Ito yun, 4,070.322 or for example, pwede rin natin gamitin to, 80 times 0.33 times 50.67. Then, number or digits. So, since we want 2 decimal places or 2 digits yung ilalagay natin. So, anong lalabas? Mangyayari, magra-round up siya ng 1. 0.01. No? Ibig sabihin, kahit 1 lang itong nasa sunod ng 2 or yan, 0.321. 1 to 5, magra-round up na siya ng higher than 1, higher than 1, no? From 0.32 naging 0.33 siya. So kasi 0.321 siya. So ganun yung round up function. Kasi usually pag nag-round up tayo, di ba? 0.05, 0.5, 0.5 or 0.6, ginagawa na natin 1 pag ganun. Pero dito sa round up function, kahit 1 lang siya, 0.001 or 0.1, nagra-round up na siya sa higher. Yun yung ibig sabihin. How about the ceiling function? We use the ceiling function. Ceiling. Yan, number. Product of E12 times F12 or 80.33 times
50.67, which is the 4,070.3211. So, ano yung kasunod? Significance. Ano daw ang ibig sabihin ng significance? Let's try, no? If we use the significance na 1, ano yung lalabas? So, pag sinabi natin 1, sabihin magra-round off siya to the significance na 1 or the whole number of 1. If we use 2, yan, magra-round off siya sa nearest sa 2. Oh, if we use 10, instead of 870, magiging 80 siya. If we use 100, instead of 4,070, magiging 4,100 siya. So, paano natin magiging exact ang ganito, no? Gagawin natin, from decimal point, 0.01. So, ang lalabas, same sila ng result ng round up. Kasi, pag ginawa natin yung 0.1 na significance, pag ginawa natin na significance is 0.1, instead of 0.32, so magiging 0.4 siya. Aangat siya ng higher than 1. So, gagaya, dapat gawin natin is 0.01 para mag-round off siya sa 2 decimal places. How about the round down? Let's proceed to round down. Round down, of course yan, ganun lang din naman. Type natin yung round down. Then multiply natin 80.33 times 50.67. So sabi niya number or digits. So sabihin 2 digits from the decimal or round up. Ang result is pareha sila ng round. No? 4,070.32. How about the floor? Si floor naman, parang bahay, no? May ceiling, may floor. So, tingnan natin yung result. Kasi pag ceiling, sa taas, pag floor, sa baba. If we use floor, number ulit, ayan. Ito na lang, 4,070.32 or ito. 80.33 times 50.67, which is 4,070.3211. Ang sabi dito, significance. Ilan daw significance? So, try natin ulit muna, no? 1. Halimbawa, 1. Significance niya is 1. Ang lalabas. Full value na 1, no? Kahit may decimal pa siya, so yung pinakamababa niya, doon, ang lalabas is, halimbawa, 70.32, hindi siya magra-round off ng 71. 70 lang yung lalabas sa kanya. Halimbawa, dagdagan natin ng 0.3, no? Na kaya ang lalabas. Ay, sorry. 0.3. So, hindi pa rin siya nag-round up. Kasi, kahit anong decimal places, na lalabas dito, pag floor ang ginamit natin, nasa mababa siya. Dapat full number yung lalabas. Okay. How about 0.1? Pag 0.1 yan, ayun. Instead of 0.3, 0.32, naging 0.3 lang siya. Yung pinaka mababa. Hindi siya magra-round up sa higher than 1. If we use kagaya ng ceiling na 0.01, 0.32 lang ang result. So it means, kapag ginamit natin yung no function, round up function, round down function, floor function, if we wish the result of 2 decimal places, pare-pareha sila ng result. Yun. But, if we use the round up and ceiling function, yan, magkaparehas naman sila ng result. So, yan. Doon natin makikita, dyan natin malalaman kung ano yung gusto pwede natin gamitin.
sa pag-compute. Kasi sa Excel, kahit nakatago pa yan ng up to 10 decimal places, ko-compute siya doon tayo nagkakamali ng computation. Lalo na sa paggawa ng bar chart, yun, bar chart, estimates, currency, pag-compute ng cost. Okay? Ngayon, there is one shortcut for that na hindi na natin kailangan gumamit ng ganyang function. Let's proceed sa dito tayo. For example, ayan yung result natin. Ano yung shortcut na gangyayari? Pwede natin gamitin para hindi na natin gamitin itong function na to na so dito po yun. Ito yung gagamitin natin shortcut. Kailan tayo sa file. Ito lang, pakita mo natin. File. Option. Then go to advanced. Punta lang tayo sa down lang natin siya. Down. Hanapin natin yung ano pa nga ba yun? Yun. When calculating this workbook, how to compute. No? And how to compute setup. No? Precision. And when calculating this workbook, update, gagamitin lang natin, ang check lang natin is itong set precision as displayed. Pag sinek natin yan, may lalabas, sabi niya, data will permanently lose accuracy. Bakit daw? Kasi yung ilang decimal places, halimbawa 10, 5, ganyan, mawawala na yon. Kung ano lang yung naka-display na decimal places, doon lang siya magko-compute. Okay? Click natin, okay. So, tingnan natin. Laruin natin. If, halimbawa, lagyan natin siya ng, pababain natin yung decimal places niya. O, di ba? Pare-parehas na sila ng sagot. Pare-parehas na ng sagot. If, pababain pa rin natin, alisin natin decimal places, pare-parehas na sila ng sagot. Kasi, nakaset na tayo ng precision as displayed. So, kapag, yan, hindi na siya babalik. Kasi, adjust na natin. So, kailangan, kapag nag-2 decimal places tayo, hindi na natin yan babaguhin. Kasi yan, 80.33, 50.67, pareha sila ng sagot, di ba? Pero, powerful tool to para hindi tayo magkamali. Kasi kung puro 2 decimal na sinet up natin, lalabas dyan, kahit hindi na tayo gumamit ng ibang mga function na to, magko-compute na siya kung ano yung naka-display. So, tingnan natin. Kita niyo po. So, may round dito para double check lang. Pag minultiply natin itong 80, oh, 3211 na siya, di ba? Paano pag 2 decimal places? Ito kasi gumamit pa tayo ng formula kaya hindi na Pero kung gaya niyan, in-adjust natin kanina, binabaan natin. So, lalabas pare-parehas na siya. Hindi na babalik. So, yun po, yung shortcut. And I hope you learned a lot for this series and looking forward to for more lecture series. Please follow our FB page and our YouTube channel. Bryce, youtube.com at Bryce. Thank you very much and have a nice day.